Haru. For today's video ay magkikwentuhan muna tayo ng kaunting-kunti lang kasi nga I'm so much happy and ma-share ko man lang ito sa inyo yung sobrang kaligayahan nung mula tayo pumunta dito sa New Zealand. Let's go! Yes, ang bakang na. Simulan nga natin ang ating kwentuhan dito kay Lolo. So, naandito na siya since 2017, mga March yata yun. And umeport nga ako sa paghahanap ng mga videong ito. Yung isang project ni na Lolo na ginawa nila ang taas ng trusses. Mga scaffold, yes, ang Lolo po ay scaffolder dito sa New Zealand. At ilang taon na rin ang nakakalipas na. At hindi ito yung first time niya. Nagmula pa siya sa Caledonia. And pinalad naman si Lolo na makapunta dito sa New Zealand. Pero hindi talaga madali ang buhay at ang trabaho dito sa New Zealand. O nakikita nyo yan? Yung kalsada yun, nasa may dulong yun. Tapos dadalhin nila yung mga gamit nila, mga tubong mabibigat dito sa taas. Grabe! Pero sabi ni Loloy, okay lang naman. Basta sa pamilya, o diba? Para may ipon tayo, no? And so, ito nga, nakarating na nga si Lolo dito sa New Zealand. Binigay sa kanyang visa ay work to residence. So, may chance tayong pumunta dito sa New Zealand after ng ilang taon, mga 2 years yata. Pwede mo nang i-process pagpapapunta sa iyong asawa dito, o diba? And syempre, kasama si Rappa Boy. And syempre, sa trabaho dapat hindi lagi hirap at saka pasakit at pagtitiis. Syempre, pag break time, may time din sa kalokohan. Grabe! Ang pupugi niyo! And nung naging okay nga ang lahat-lahat kasi inabot tayo dito ng pandemic. And then after ng pandemic, nakapunta nga tayo dito sa New Zealand. Ito yata yung mga 2022. At sinimulan na natin ang ating travel dito at first time natin sa airplane. Grabe, nakakatakot pero exciting. And nung makarating nga dito tayo sa New Zealand, ay isang linggo naggala ang lolo't lola nyo at si Papa Boy, syempre. And ito nga, exciting at siyempre excited daw tayo pagpunta dito sa New Zealand. And syempre, sa unang linggong yun, nakapag-enroll na kami para kay Rappa Boy. At pag-uusapan natin yung tungkol sa school niya. At ako din, nag-asikaso din ako ng bank account ko kasi kailangan yun para makakuha tayo ng IRD at kailangan yun sa ating trabaho para makapag-apply. At hindi naman tayo pumunta dito para magpasarap. Ay magtrabaho talaga para full force ang family. At talaga nahirapan na rin si Lolo. And about nga dito sa pag-aaral ni Rappa Boy, yes, libre ang aral dito. Bibili ka nga lang ng uniform at saka ng mga gamit. Pero konti na lang yun sa ilang taon bang pag-aaral ng libre. Pero maganda naman yung school nila, diba? And na-enjoy na rin nga naman ni Rappa Boy ang pag-stay dito. Nung unang pa naman ay ayaw niyang pumunta dito pero nag-enjoy din naman. Tayo na niya talaga umuwi ng Pilipinas. Oh, diba? And very good naman ito si Rappa Boy kasi nga na-maintain niya yung pagiging honor student dito kahit nasa New Zealand. Very good. At isa pa nga pala dito may pa-breakfast at saka lunch sila sa school. Oh, diba? And ako naman ay nagkatrabaho din dito sa New Zealand and very good, very nice at talagang pinalad ang lola nyo. And dito nga ako nagtatrabaho sa isang sushi company at okay naman yung ating sweldo dito. Kailangan lang talaga ng tibay ng loob at ng tibay ng katawan at talino. Talaga naman ang rupok-rupok na ng lola nyo. And mostly naman pag nag-a-apply ka, kailangan mo ng resume.
ay kung tawagan dito ay CB. Tapos, meron din naman kailangan na TIN number, yun nga yung sinasabi kong IRD, pwede ka mag-online at pwede ka din naman mag-process. Ay, doon nga ako nagpunta sa AA. Kaya nga lang inabot tayo ng tagal kasi naghanap sila sa akin ng dalawang valid ID, hindi nila tanggapin yung passport natin at wala din naman tayong lisensya. And so, ang ginawa ko na lang, ang pinakamadali na lang daw ay mag-apply ako ng Kiwi Access ID at nagkaroon nga ako ng ID ng Kiwi. O pwede na ba ako maging Kiwi? Eh, dinanapan din nga ako ng bank account kasi nga ang sweldo dito ay through bank na lang. Diretso na talaga sa iyong account. O, diba? Pipindot ka na lang sa ATM at nandun na at isesend naman sa iyo sa email ang payroll. And isa pang pakailangan dito ay malinis na tenga kasi nakakabingi yung English nila at talaga hindi mo maintindihan at talagang kailangan mo talaga ng pagsisikap at talagang And sa more than 3 years nga nating stay dito sa New Zealand ay unti-unti na nga tayo nagiging sanay na dito sa pamumuhay dito sa New Zealand at okay naman. At dito na nga lang ulit tayo nakapagtrabaho sa New Zealand pero sa bahay, syempre balik sa gawaing bahay. Ay, ito nga yung sinasabi sa ating trabaho, walang kabayad-bayad, grabe! Ay, pero masasabi ko naman sa inyo na si Lolo at si Rapa Boy ay medyo nakakatulong-tulong din naman dito. At minsan nga, hindi naman talaga ako nagluluto. Mas magaling pa magluto sa akin si Lolo. And syempre, kahit nasa New Zealand ako, hindi ko maiiwasan maging plantita. Yes, ang dami kong halaman din dito at sinimulan ko na rin ang paghahalaman nito ng gulay. And alam nyo ba, bago ako nakarating dito sa New Zealand, sabi-sabi nga nila, meron daw kumakatok sa pintuan dito. Pagsilip mo man, walang tao. Ay nako, sasabihin ko sa inyo, totoo nga't naranasan ko talaga yun. Ay aringat mag-isa pa nga ako sa bahay noon, nakaranas akong na may kumatok sa pinto namin. Ay pagsilip ko naman, walang tao. At may nakita nga ako parcel. And yes, tunay nga, yung nag-deliver dito ay iniiwan lang talaga sa labas ng bahay. Yung mga dinideliver at nakakaranas din kami ni Lolo dyan. Talagang sa DoorDash, kahit pagkain pwede mong iwan dyan. At talagang magsasend sila ng picture kung saan mo ilalagay. Okay naman yun. Sabi nila okay lang. Di okay. Sasabihin din naman nila kung magkakatok ka. Pero pag walang nakanote, basta iwan mo na lang doon. Kaya lang nga dito sa ating mga sinampay dito, kahit mainit, malamig. Kasi malamig nga ang hangin. Mula nga dumating dito tayo sa New Zealand, meron tayong isang simpleng importanteng bagay na hindi talaga natin may iwan. At yun na ang pagdala natin ng ating tungkulin. Nabagat napakabisi ng buhay, syempre, yung giveaway ka para sa ating pagsamba at pagtupad ng tungkulin. At may mga pagbabago mangyayari, pero syempre, ang puso natin ay dalisay at malalaman nyo yung pagbabago sa susunod natin mga taong pag-stay dito sa New Zealand. And yes po, dahil after 2 years na stay natin dito sa New Zealand, hindi pala 2 years kasi 1 year lang kami nag-stay dito, pero yung visa namin umabot na ng 2 years kasi nag-intay pa nga tayo sa Pilipinas. Ay, ang dami na nasabi. Yun nga, after ng 2 years mo sa visa, sa resident visa, ay pwede ka na mag-apply ng PR. And yes, ang status po natin ngayon ay PR, permanent residence. So, pag-iisipan natin kung magsi-citizen pa tayo, kailangan naman sa citizen natin ay dual kasi meron tayong bahay doon. Ay, nako, saka na natin yung pag-isipan. And sa ilang taon nga namin stay dito sa New Zealand, marami na tayong napuntahan at ang gaganda talaga. Meron talaga silang hilig talaga sa nature at hindi talaga nila pinipreserve na nila talaga yung nature. Bagamat meron ditong mga building na magaganda, ay okay na okay pa rin at talaga ang gusto talaga nila ay yung mga nature tripping. Ayan pa naman yung mga gustong puntahan ng lola nyo, ang nature at saka yung mga buildings. Kung gusto naman pumunta doon sa mga city, yan gusto ko din yan, maglakad-lakad dyan, ay talaga naman. And syempre ang makarating nga sa ibang bansa ay napakaganda at talagang achievement, lalo na kung kasama yung pamilya. And syempre hindi rin lagi tayo work at nakakaroon nga tayo ng chances na makakain dito sa mga restaurant at talaga nakadine in ang lola at lola niya ay occasionally lang naman yun. At pag walang okasyon ay timo sa bahay. Ay talagang hindi basta-basta ang mga bilihin dito sa New Zealand at talaga naman
Hindi, iniiwas ako na talaga mag-convert. At ito ang pinakang gusto ko nangyari talaga sa New Zealand, ang magkasama-sama kaming tatlo. Dahil sabi nga ni Lota, tatlo na nga lang tayo, maghihiwalay pa baga tayo. O diba, tiis-tiis din lang ni. At sinasabi ko talaga sa inyo, hindi madali talaga ang buhay. At hindi ko din sinabing madali dyan sa Pilipinas. Ay syempre, iba na yung nasa Pilipinas at marami kayong magkakalahi doon. Hindi katulad dito na kayo-kayo lang. Pero marami din naman tayong nakakasama dito itong mga ka-church. Kaya talagang magiging active ka talaga sa church. Kasi nandun din yun talagang maraming Pilipino, mga kalahi natin, sana naman sa susunod kong pagkakwento sa inyo, pag-uwi naman sa Pilipinas para magbakasyon, diba? Kailangan natin ng pira, kasi ngayon nawawala. And ang isa pa talagang hindi natin naiiwanan na galing sa Pilipinas ay itong paggagawa ng content. Dahil talagang ine-enjoy ko din naman talaga ang paggagawa ng content. At sana naman ngayon mag-enjoy din kayo sa aking mga pinagagawa dito sa video. Grabe naman talaga. At talaga naman kahit saan ako pumunta sinasama ko talaga kayo, diba? At talagang napakagandang experience talaga sa buhay, ang mabuhay ng masaya at maging kontento ka sa kung anong meron sa iyo at talagang ibibigay naman talaga sa iyo ni Lord. Ay talagang ibibigay talaga sa iyo ng Ama ang imong mga hangarin sa buhay. Basta kayo magpakabait lang, diba? Bawasan na yung pagiging nega at pagiging masungit. At saka syempre maging humble ka sa iyong kapwa. Syempre hindi yung masaya. At kung yung feeling mo na nakakaangat ka sa iba, ay syempre, pagpasalamat mo yan at huwag mong ipagmayabang. Syempre, maging happy ka sa ibang tao, diba? Dahil may pinagdadaanan. And that's all for today's video. And please like, share, subscribe our YouTube channel. Mga lang Tita La Arnie. And sana nga maging okay tayo din kahit dito sa Facebook. At okay tayo dito sa YouTube. And that's all for today's video. Bye! Thank you!